Isang barangay tanod sa Abukay, Bataan ang inutusang kumumpuni ng mga kable ng kuryente sa barangay. Pero dahil sa isang malagim na aksidente, magwawakas pala ang kanyang buhay. Sino ang dapat managot sa nangyari? At ano ba talaga ang kanyang job description sa barangay? Tanod o electrician? Sa kuha ng isang closed-circuit television o CCTV sa Barangay Wawa, Abukay, Bataan nitong November 14, 2024, bandang alas 3 ng hapon, makikita ang isang lalaki na may inaayos sa mga electrical wiring malapit sa tulay. Makitid at halos wala nang ibang makararaan habang nagkukumpuni ang lalaki. Ilang sandali pa, may dumaan na dalawang papasagerong tricycle. Kapansin-pansin na may iniiwasang kable ang naunang tricycle na dumaan. Pero ang sumunod na tricycle driver sumabit sa kable na nakasukbit sa lalaking gumagawa sa itaas ng poste. Dito na nawala ng balanse ang lalaking nasa tuktok ng hagdan. Bumagsak, nabagok ang ulo at tumama ang kanyang katawan sa sementadong tulay. Hindi ho malinaw na makikita sa video, pero meron hong nakaladlad na kable doon ho sa paanan ng hagdan na nakakabit naman sa katawan ng biktima. Yun ho ang sumabit sa ikalawang tricycle dahilan para mahila ang biktima na nooy nasa tuktok ng hagdan. Bumagsak ho dire-diretso ang biktima. Tumama sa balustre ng tulay saka bumagsak sa semento. Sa dulo ng video makikita ang wala ng malay na lalaki na binibitbit palayo sa kalsada. Isang linggo matapos ang insidente, nagtungo ang resibo sa Bataan. Nakatakda ng ihatid sa kanyang huling antungan ang 64 na taong gulang na si Antonio Banzon. Ang sanhi ng kanyang pagkamatay, pulmonary contusion severe at multiple rib and scapular fracture matapos mahulog. Nakapareham ng resibo ang manugang ni Mang Antonio na si Jaime. Inalala niya si Mang Antonio bilang mabuti, maalaga at mapagmahal na ama. So wala akong masasabi sa kay Papa. Ayaw niyang pinagsisilbihan siya. Hanggat kaya niya, siya ang gagawa. Kaya sabi ko, nung nangyari sa kanya yan, napakasakit sa akin. Dito na namin napag-alaman na naninilbihan bilang barangay tanod si Mang Antonio. Isa raw siya sa pinaka-inaasahang pagdating sa pag-aayos ng mga electrical na problema sa kanilang barangay. Pero hindi akalain ng pamilya na ang huling trabaho na ibinigay sa kanya, mauuwi sa kanyang pagpanaw. Nagtatrabaho bilang responder si Jaime sa munisipyo ng Abukay. Kaya't nang mapanood daw niya ang CCTV video, pinuna niya kung paano nirespondihan ang kanyang biyanan matapos mahulog. Imbes na hindi maging malala ang fracture niya, mas lalong lalala. Tulad ng ginawa nila na binuhat nila na parang baboy. Kung sana nanguha sila ng tabla o malapad na kahoy at least para ma-scoop dun sa scene. Kaya lang wala eh. Habang nababalot ng hinagpis sa pamilya ni Jaime, labis na pangamba at panginayang naman ang nararamdaman ng tricycle driver na makikita sa parehong CCTV footage. Nahanap ng resibo si Mang Reynaldo Tiongson. Dumadaan ako dito, papunta dyan. Tapos nakahilis yung hagdan dito, pag ganyan, hagdan, nakahilis. Nandito sila nakapwesto. Maraming linya rito eh. Gumilid ang konti rito eh, sa ako ng ano na yan, iwasan ko. Agad daw sinugod ni Mang Reynaldo ang barangay tanod papuntang ospital. Nagsisigawan na ang tao. Sakay na yan, mahabol sa ospital yan. Napilitan akong buhatin na isip, pinarga ko na rin sa tricycle. Nakakausap pa raw niya si Mang Antonio habang pinapaspas niya ang daan papuntang ospital. May kasama pa akong SK, pinasabi ko, kausapin mo ka ako, baka matulog. Parang kunang isip ko na, kaya nga yung mga sasakyan, di ko nga alam eh. Nakagitna ako dumadaan, ala na kahit na masagi ako, di buhay ang hinahabol ko eh. Pero
Kinabukasan November 15, tuluyan ng binawian ng buhay si Mang Antonio. Talagang naglambot ako noon. Kaya yung gumarahin na rin ako, hindi na ako namasada. Kahit salat sa buhay, sinikap ni Mang Reynaldo na makalikom ng pera bilang tulong. Kung 10,000 binigay ko sa kanila, galing ako ng hulo, ng utang ko roon. Tapos yung pera nga, isinasauli sa akin. Dahil daw alam verbal na usapan, alang kasulatan, hindi pa tapos yung usap na yon. Binalik sa akin ng pera at magdidemanda na lang daw sila. Masakit po sa kalooban ko talaga na nakadisgrasya ang ganun. Pero isang araw matapos mailibing si Mang Antonio, pinahintulutan ni na Jaime na bisitahin sila ni na Mang Reynaldo para maayos na makapag-usap. Aksidente nga lang na nangyaring ganun. Ngayon, napag-desisyon na naman namin nila, kuya, na hindi na namin kayo sasampahan. Mapapatawad naman din po namin kayo, kaya lang po, siguro po hintayin niyo lang po yung tamang panahon din po para sa 40 days niya. Espiras ng Pasko. Paano kami magsasaya? Sana maintindihan niyo rin. Kaya naman namin kayo mapatawad. Hindi nga lang sa panahon na sa ngayon, siguro. Susubukan daw ni Mang Reynaldo na ayusin ang insurance na nakakabit sa kanyang tricycle. Para sa pamilya ni na Jaime, masama ang loob nila sa nangyaring pagkawala ng kanilang ama. Pero may mga bagay din daw silang nais linawin. Pero gusto namin linawin sa kanila, especially rin sa barangay, kung ano yung magiging hakbang nila dito sa pangyayari na to. Nagtungo ang resibo sa tanggapan ng Barangay Wawa para makuha ang kanilang panig. Paliwanag ng kagawad na kasama ni Mang Antonio noong November 14. Tanod ang posisyon ni Mang Antonio pero sa electrical works daw siya naka-assign. Wala naman kasi interviewan dito sa barangay na ano eh. Pag marunong electrician siya at kaya niya, pwede siyang pumasok. Dagdag ng barangay, nagbigay na rin sila ng financial assistance sa pamilya. Nang ilapit ng resibo sa Department of Labor and Employment ang CCTV footage, agad nilang pinuna na walang suot na personal protective equipment ang tanod at wala ring safety harness. Malinaw na paglabag daw ito sa safety rules para sa isang manggagawa. Unang-una yung tinatawag na electrical safety. Ngayon sa electrical safety, unang-una dapat merong permit system yan na bago ang isang electrician o bago ang isang manggagawa na gagawa sa isang electrical works ay makapagtrabaho, dapat tignan na in place ang safety sa paggawa. So, kaya nga merong mga kailangan na let's say personal protective equipment. Nasa batas po natin, kung nangangailangan ng personal protective equipment ay dapat bigyan mo. Ang tugon naman ng barangay kung bakit wala silang safety equipment. Tapos kami doon sa budget, na hindi natuloy na bumili kami ng mga harness niya. Pinagbigay alam din ng resibo sa Department of Interior and Local Government o DILG bataan ng insidente. Kung gagamitin ho natin yung mga legal basis, wala po talagang tinatawag na barangay electrician na exclusively tungkol sa kuryente po yung trabaho. Ipinatawag ng DILG ang kapitan at kagawad ng barangay. Dumalo rin si Jaime. May nais daw siyang sabihin sa mga kawani ng pamahalaan. Wala rin po kasing harness, wala rin siyang gloves that time, as wala rin helmet. Kaya eto sa inyo, Kap, Kagawad, lumalapit din kami, mga empleyado rin ng ating barangay. Kaya ako humingi ng pasensya sa inyo. Pero po itong gagawin namin hakbang na kukukuhin ng konting budget naman sa barangay at hindi po kayo mabibigo sa akin. Pangako. Masakit din po kasi sa akin. Sa huli, ipinag-utos ng DILG sa Barangay Wawa na siguruhing makararating ang financial assistance para sa pamilya ni Mang Antonio. Inassure po ni Kap na tutulong at susuporta po sa family po ni Kuya Tony po. Hindi matatawaran ang serbisyong ibinibigay ng mga barangay employee tulad ni Mang Antonio. Pero sa bawat tungkulin na kanilang ginagampanan, may responsibilidad ang mga antas ng pamahalaan na masiguro ang kanilang kaligtasan at kapakanan, lalo na't kung buhay ang magiging kapalit ng paglilingkod nila sa kanilang komunidad.